Good day everyone. So ngayon naman po, no, ay gagawa tayo or we will be creating and configuring file redirection policy for Active Directory user. So paano naman po ito, no? So first, punta po tayo sa server manager, no, tulad nito. So kung hindi pa siya nakabukas, click nyo lang yung Windows logo, then hanapin nyo lang yung server manager, then i-click nyo lang po. Then punta tayo sa tools, no? Then punta tayong group policy management. Okay. So kung napansin niyo po, ito po yung ating ginawang redirection folder. So wala pa po siyang group policy object. So gagawa po tayo ng isa. So right click po tayo, then create a GPO. So click po natin yan. So sa name naman po, kahit anong name, pwede niyo siyang ilagay, no? So in our case, lagay na lang natin ng GPO 1 underscore red. So for the redirection folder. So, click nyo lang yung OK. So, kung mapapansin nyo, ayan na po yung ating group policy object. So, para makonfigure po natin yan, right-click, no? Then, edit. So, pagka-edit po, punta tayong user, user configuration, then, expand policies, expand window setting. So, kung napansin po, ayan po yung folder redirection natin. So, i-click po natin yan. So, mapapansin nyo, andito po lahat ng folder na pwede nating i-assign kay user. No? So, ibig sabihin, lahat ng gagawin niya, dito babagsak sa mga folder na i-assign natin. So, in our example, ang gagamitin po natin ay desktop at ang documents. So, right-click muna tayo sa desktop. Punta tayong properties. Then, yung settings, gawin nating basic. Wala na po tayong babaguhin dito sa target. Ilalagay na lang po natin ang ating root path na nakopya, no, sa mga previous video natin. So, // server / redirection. Okay. Then, bago nyo po i-apply, punta kayo settings, i-uncheck po natin yung grant at yung move the content. So, uncheck lang po natin po yun, no? Then, click apply, yes, then okay. Tapos po, sa documents naman po, ganun din po, right-click, properties, then basic, then again, yung root path, // server, / redirection, then settings, again po, uncheck po natin pareho, apply, yes, then okay. So, ganyan po mag-configure ng ating group policy. Pero bago po tayo umalis, kailangan po muna natin yung ma-enforce. So, mapapansin nyo po rito, no ang ating enforce. So, right-click tayo again sa ating GPO, then enforce. So, kung napansin nyo, yes na po ang ating enforce. So, ibig sabihin, itong group policy to is applicable kung sino man po ang ilalagay nating user sa ating redirection folder. Okay, so ngayon papakita ko po ang magiging output ng ginawa nating group policy, no? So dapat may user na, no? So ngayon po andito po ako sa client, no, computer, which ang naka-login po is yung Juan de la Cruz, yung ginawa nating example. So kung mapapansin nyo, naka-remote desktop po ako sa server, no? Ayan po yung ating server, no? Naka-remote desktop po ako sa server. So, papakita ko lang po ang magiging epekto ng ating GPO. So, ito po yung ating redirection folder, no? So, doon sa local drive, then redirection folder, then yung folder ni Juan de la Cruz. Kung tatandaan nyo, sinare natin yung desktop, no? So, pag gumawa po ako ng folder, no, sa desktop ni Juan de la Cruz, okay? So, JDLC. So, dapat lalabas din po siya rito, JDLC. So, kung gagawa naman po ako sa loob ng folder na yon, ng documents. So, let's say, rich text document. Okay? So, pag pinasok ko po sa server, yung folder na JDLC, makikita ko po yung document na ginawa ko. So, at the same time, pag dinilit ko po yan dito, no? Pag dinilit ko po, no, ito po yung sa server, no? So, pag dinilit ko po yung dito sa desktop, no, ni Juan de la Cruz, so madidelete din po sa ating server. So yan po ang result ng ating ginawang group policy. Again, good day and God bless.